Yo, what's up? Alright, mga kabero, welcome back to my channel. So ito mga kabero, kamusta po kayong lahat? At samahan niyo ako sa aking panibagong episode na gagawin. Dito nga tayo ngayon sa ating destination. At kung saan nga tayo ruruta ngayon, ito yung ating panibagong ruta sa aking biyahe. So ito, at samahan niyo po ako sa aking panibagong ibabahagi sa inyo. Ayan. Ito yung aking panibagong episode na gawin. Dito nga tayo ngayon sa may dito nga tayo ngayon mga kabiyero sa may Bulacan. So ngayon pa lang tayo alis. Dito nga yung tinatawag ng Gintik. Ayan. Gintik, Bulacan. So, ito nga guys, ito yung mga tracking na to. Ayan, Roadwise Tracking Logistic Corporation. Ayan, napakaraming tracking dito. Ito yung, ito nga yung gate. So, dito tayo lalabas ngayon. Napakalawak napakalawak nga ng planta na to. Ayan. At ito nga, wala pang gaano mga nakatayo dito nga building. Wala pang nakatayong storage, so damang pa lang ito. At ito nga yung ito nga guys, ipinakita ko na sa inyo dati. Ayan, ito yung mga storage, mga rampahan ng mga sakyan. May mga number 1 siya. So dito yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung sa pinakadulo guys, ayun yung number 13. Doon tayo nag-loading sa number 13. So ito, at samahan nyo ako sa panibagong episode, sa panibagong biyahe. So ito nga mga kabero, samahan nyo ako sa aking panibagong biyahe. Ayan, dito nga tayo ngayon tutungo sa aking destination. So let's go, samahan nyo ako. Ayan guys, ito yung truck na to. Ayan, papasok ngayon dito sa loob na to. At ito ngayon ating mga kakilala dito. Ayan, bago sila pumasok, kailangan muna silang mag-report muna sila sa guardhouse, perma muna sila at ipakita na yung mga resibo nila para sa delivery. So meron ditong guard na nakabantay. Yan, ang number 1 dito na kailangan yung vest. Kailangan naka-vest, naka-sapatos. Si kuya naka-prepare na kayang vest. Yan, nakapasok na nga. Pause na siya. So tinanggal na yung harang. Tinatawag na GST transfer. So itong truck ito yung mag-transfer ng siya yung mag-transfer ng cream line ice cream. Ayan. Yan, truck na yan. May makina sa may makina sa taas. Muli ko namang nilakbay itong bypass ng Balagtas at heto nga ang bypass na ito ngayon ay tuwi na. Subalit pagsapit dito sa bakanting lote na ito ay hindi pa ito pinapayagan na gawing daan at ito nga ay medyo damuhan pa. At heto nga ang itsura ngayon ng bypass Balagtas na patungo dito sa may toll gate. At ang ilan dito ay tuwi na. Dati-rati ay hindi pa. Kaya ito, pagdaan namin dito ngayon ay bukas na. At ginawa na ng two-way ang daan na ito ng Balagtas. At dito nga kami ngayon sa daan na ito. Sa kanang bahagi na ito ay ito yung patungo ng Pulilan toll gate. At dito pa rin kami didiretso at ito nga ay pinagbigyan muna namin ang ilang mga sakyan ito na galing sa may toll gate ng Giginto at maging sa Pulilan. At dahan-dahan na kami tumawid dito dahil ito ay mayroong enforcer dito na nag-traffic at ito nga ay kami ay naglalakbay na dito sa may bypass na ito ng Balagtas. At ito nga yung bagong bypass na ito na isinagawa at ang ilan dito ay tapos na.
At ito na nga ay ginagamit na namin ang daan na ito at ngayon ay two-way na. Dati-rati ang way na ito na aking tinatahak ay sarado at sa kalimang bahagi ito gumagana at ginawa lamang itong one way sa kaliwa. Subalit ngayon ay heto na kami ngayon at two-way na nga ang daan na ito ng bypass Balagtas patungo dito sa may toll gate. At eto, isa pa, mayroong mga ilaw dito na bagong kabit at sigurado ay hindi na mahirapan pa ang ilang mga biyahero dito at di sila madidiliman sa daan na ito dahil nga ang mga posting nakatayo nito ito ay yung mga ilaw. Ilang buwan din itong hindi nagamit ang daan na ito dahil nga ito ay hindi pa nadadaanan at siguro ay pinapatuyo pa nila ang daan na ito. Dati-rati ang daan ay dito sa may kaliwang bahagi at ginawa lamang itong one way. At mayroon din ditong mga kainan at kung sakaling ikaw ay nagugutom ay dito ay mura at mayroon din ditong paris-paris na paninda. At patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay mga kabihero at kaya nga ito video na to na aking ginawa ay upang ibahagi ko sa aking mga kapwa biyahero na dahil ang daan nito sa ngayon ay bukas na. Maging ang flyover nito ay bukas na rin. Kaya heto ay napakaayos na nandaloy ng mga sakyan at walang gaanong pangsagabal sa daan dahil maluwag na ang daan na ito ng bypass dito sa may Balagtas. At ang ilan naman dito ay hindi pa rin pinapayagan na daanan. Siguro ay hindi pa sila nagkasundo ng mga may-ari ng lupang ito. At dito mo rin makikita at mapapansin ang napakalaking bodega ng Lazada. At ito nga mga kabero, maaga pa lang nang kami napadaan dito. Kaya ilan pa lamang ang mga sakyan na dumaraan. At heto nga ang way na ito na aking binagbagtas ay dito sa may toll gate ng Balagtas, Bulacan. At heto nga ay napakaayos na nandaan at kitang-kita mo na rin ang mga ilaw na bagong tayo dito. Napakaliwag na siguro ang daan nito pagsapit ng gabi. At heto nga ang ilang mga motorista ay ganadong-ganado sila na dumaan dito dahil nga bagong-bago ang daan na ito at ngayon pa lamang ito nadaanan sa way na ito na aking tinatahak. At dahil nga ito dati ay sarado at sa kaliwang bahagi ito ginawang one way. Patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay hanggang marating ko ang toll gate dito sa may Balagtas, Bulacan. Dahil nga ito ang aking panibagong biyahe at aking nadaanan. Tulad nga ng isang bakanting lote nito at damuhan ay hindi pa rin siguro sila nagkasundo kaya't sarado pa ang daan nito. Kaya ito ay medyo putol at dito na nga ulit nanumbalik ang daan nito na two-way. At ito ay aking naobertikan ang Lazadang ito at galing siguro sila sa malaking bodega ng Lazada. At dito na nga ako'y naglalakbay sa kabaan nito ng bypass Bulacan. At aking nga itong ibinahagi at nadaanan ang way na ito upang ipaalam sa aking mga kapwa biyahero na ang daan na ito ay tapos na. At maging ang flyover ay tapos na rin. At aking nga nadaanan muli ang BIR office dito sa Canambagi at ang ilang mga kantin at kainan na nakatayo dito. At ito na nga aking nadaanan ang flyover na ito. Nakasalukuyang tinatanggal ang mga harang. Kaya dito muna kami sa ibaba. Pero ito ay bukas na at nadadaan na ang flyover na ito. Dito muna kami pangsamantala kasi nga
hinaharang ang daan at nilinis pa. Pero katunayan, ito ay nadadaanan na. At dito sa Kanimbagi, dati-rati ay tindahan ng mga nagdadamihang mga prutas. Subalit ngayon, ewan ko ba, sarado na. At ito pa rin yung patungo ng Balagtas at sa Kanimbagi ay patungo ng Giginto dito sa MacArthur Highway ang labas. At heto nga ay napakahaba nitong flyover na ito na bagong gawa pa lamang sa ngayon. At ito nga ay madadaanan na ng ating mga kapwa biyahero at motorista. At talagang gaganahan sila sa kailang pagmamaneho dahil nga sariwang-sariwa pa ang daan na ito. At ito nga ay aking pinabastan mabuti bago ako makarating dito sa may toll gate ng Balagtas, Bulacan. At ito nga ay malapit na ako sa may toll gate ng Balagtas, Bulacan. At sa Kanimbagi ay mayroon pa rin dito mga timbangan ng mga overweight na mga sakyan. At dito sa Kanimbagi ay ito pa rin yung cast line. At dito pa rin tayo sa may gitna. At ito yung linya ng RFID line. At dito nga sa may NLEX. Wala pang 2 oras ang aming biyahe mula sa may Balagtas, Bulacan at aming nadaanan itong bypass nito at ngayon ay 2-way na. Dati-rati ito ay 1-way dahil nga ginagawa ang daan na ito at dito na kami ngayon sa may Katipunan. At kasalukuyan na dumarami ang mga ilang sakyan dahil maaga na at may pasok na ang eskwelahan dito sa may Ateneo at Meriam. Kapag may pasok dito ay sigurado na nagkakaroon ng mahabang traffic dahil nga ang mga karamihan ay pumapasok ang mga sakyan dito sa eskwelahan. At isa pa, ang DPWs ito ay gumagawa ng daan at ito rin na minsan ang dahilan. At dito nga kami ngayon sa may flyover nitong Katipunan. At dito nga ay patungo sa may C5 sa may Espod City. At ang ilalim nito mga kabiyero ay yung patungo ng Marcos Highway, maging ang patungo ng Antipolo. At dito sa kanan sa may ilalim ay patungo ng Aurora, maging ang Cubao at EDSA at Santa Mesa at maging dito sa Kamuning. At ito nga, ang flyover nito ay walang gaanong traffic dahil nga maaga pa nang kami napadaan dito. At ito nga, ang DPWH nito na kasalukuyan namang ginagawa nang kami napadaan dito. At ang karamihan dito ay dumadagsa dahil nga may pasok ang eskwelahan. At dito nga pala mga kabiyero sa may flyover ng bypass nitong Balagtas ay tapos na. At nang kami napadaan dito ay kasalukuyan na inaalis yung harang nito. Siguro ay pinapublisingan pa bago ito madaanan. At dito na kami ngayon sa may sinasakupan ng Pasig at dito sa may Julio Vargas. At ito ang ilang mga karamihan na bilihan ng mga sakyan tulad ng Isuzu at Toyota. At ito nga ang Barangay Ugong. At napansin ko ang isang ito na ito ay napakaganda. Hindi ko pa lang ito narating, subalit sa labas pa lang ay napakaganda na. Para bang ikay na sa ibang bansa kung iyong pagmamasdan ang view nito. At ito nga ay aking pinamasdan habang kami naka-stop dito. Yung nga lang ay tabon ng mga malalaking kahoy at mga sanga. Kaya hindi ko gaanong makuhaan ng video at camera ang lugar na ito. At dito nga makita sa may lugar ng Pasig sa may Barangay Ugong. Maaga pa lang kaya ito ay rush hour na at dumadagsa na at dumadami
ang ilang mga sakyan na patungo ng Makati. Dahil nga ngayon ay may pasok ang mga estudyante. Dahil kapag may pasok ang mga estudyante ay sigurado na mahaba ang traffic. Kaya kailangang mahaba din ang iyong pasensya at huwag makipag-away sa ilang motorista na wala namang kwenta ang pag-aawayan. At ito nga, kami ay umusad na at sigurado ay hindi pa tuloy-tuloy ang aming biyahe na to. Dahil sa bandang unahan nito ay merong stoplight ng Lanosa patungo ng Kapitolyo ng Pasig. At heto nga mga kabero, ang kumakaliwa na ito ay patungo dito sa may Kapitolyo ng Pasig, sa may Lanosa Avenue. At dito nga yung mga subdivision ng Valle Verde. At tulad nga ng Valle Verde 1, Valle Verde 2, at tagusan din ito ng Shaw Boulevard patungo dito sa may Ortegas at Guadalupe. Ito mga kabero, ang lugar naman ng Ilog Pasig at matatagpuan ito dito sa may C5 na patungo ng Makati at boundary na nito ng Makati. At heto nga ay kasalukuyan pa rin na dahan-dahan na umusad itong aming sasakyan. Dahil nga sa dumadagsa na ang karamihan na patungo sa Makati. Sigurado ang nakakasabay namin dito, ang karamihan ay empleyado ng Makati. At heto ay umusad na nga. Kapag kumana ka dito mga kabero sa may Kalayaan Avenue ay patungo dito sa may Guadalupe, sa may Palengke, at maging patungo ng Makati City at Estrella. At kasalukuyan din naman namin na nakakasabay ang mga naglalakihang mga sakyan tulad ng 10-wheeler at forward na mga tracking, dahil nga walang truck ban ang lugar na ito ng C5. Subalit kung may truck ban ito ay sigurado na maglalabasan ang mga sakyan pagsapit ng 10 o'clock at doon na magkabuhol-buhol ang traffic at bumper to bumper ang mga ilang sakyan. At heto mga kabero ay sa may Kalayaan Avenue kapag ikaw ay kumanan. At dito man sa kaliwa ay patungo ng Pateros sa may Pasig. At meron ditong at maaari ka ditong mag-U-turn sa ibabaw nito. Ang way nito mga kabero ay patungo dito sa may tollgate ng C5, sa may SLEX, sa may South Luzon Expressway. At pag nag-U-turn ka dito ay patungo din ito ng Palengke nitong Pasig. At meron ka makitang mga sign dito. Kaya kung sakaling ikaw ay mag-U-turn ay dito ka na sa kanang bahagi, dahil baka ikaw ay mahuli na mga nakatalagang enforcer dito tulad ng MMDA. At ito nga yung pakanan sa may Kalayaan Avenue. At dito naman sa may northbound ay merong U-turn dito na kung sakaling ikaw ay tutungo dito sa may Guadalupe maging ang Makati at ang Palengke nitong Guadalupe. At heto nga, yung nakikita ninyong mga ilang sakyan na ito ay patungo sa may Pasig at C5 maging sa pinanggalingan natin kanina. At heto ay buhol-buhol na nga ang mga ilang sasakyan, dahil pagsapit dito sa bandang unahan ay medyo makitid ang daan nito. At dahil nga dito sa itaas ay mayroong U-turn dito. At ito nga yung aking nabanggit kanina.
At dito sa gitnang bahagi nito ay ito yung linya ng mga malalaking truck at tumitibang ito ng 4,800 at dito nga nagumpisa ang bigat ng sakyan na maaari ka dumaan dito sa gitna at di ka maaring lumiban pa tulad ng linya namin dito sa may bandang kaliwa. At heto nga sa may island na ito na mga nakikita nyo mga punong ito ay dahan-dahan na rin lang inaalis upang siguro ay lumawak pa ang daan nito. At ito nga ay humawa na at wala ka ng ibang makita pang mga puno dito dahil ito ay kanilang inalis na upang siguro ay lumawak pa ang daan nito ng C5. Subalit ito ay hindi pa tapos at dinahan-dahan nila itong ginagawa. At dito sa kanang bahagi ay patungo ng market. At dito naman sa may kanang bahagi nito at sa unahan ay patungo o yung papasok ng SM Laura. At dito ay wala ng gaanong ka-traffic. At ito pala ang dahilan, yung ginawang daan, kaya medyo nagkabuhol-buhol ang traffic. At ito ang laking lawak ng market. Napakagandang pumunta rito sa may market. At napakalawak din ng mga terminal dito. Kaya hindi ka na mahirapan pang mag-commute. Sana'y makatulong ang aking ibinahaging daan na ito. At dito nga tayo sa may C5 patungo ng toll gate ng South Luzon Expressway. At dito sa may bandang unahan ay yung stoplight na patungo ng McKinley sa may Canal Mall. At napaganda nga nitong Canal Mall dito sa may McKinley sa sinasakupan ng Makati. Kaya mga biyero, pasyal na kayo sa may Canal Mall. At dito nga sa may bandang unahan, sa may stoplight mo ito makikita. At dito naman tayo sa sinasakupan ng Taguig. At dito nga matagpuan ang libingan ng mga bayani. So yun guys, umalis kami ng planta is 8, quarter to 9. So ngayon, quarter to 11. So medyo mahaba ang biyahe namin dahil matraffic dito sa may C5. So ito na talaga yung problema dito sa may C5 at Katipunan. Ito yung laging problema sa traffic, lalo pag rush hour. So ito labasan pa ng mga malalaking truck. Dahil nga dito sa C5 is one truck ban. So yung mga malalaking truck naglabasan ganitong oras, 10 o'clock. So dito na kami ngayon sa may port. Ayan, sa Port Bonifacio. At nalampasan namin itong market. So ito guys, let's go. At dito nga sa may bypass, dati one way lang. So may binuksan na dito sa may bypass ng Balagtas at buksan na rin yung flyover. Pagdaan namin siguro pinapablising muna yung flyover na yon. So bubuksan na rin siguro mamaya. Ito yung ay dumaan sa dati pa sa baba. Sa labasin namin kanina pagdaan namin doon, binuksan na yung mga harang at yung dating saradong harang at dating one way dito sa may Balagtas bypass ngayon two way na. Yan, medyo mabilis ng biyahe.
So ito nga, at pagdating namin dito naman sa may C5 Katipunan, ay sa Katipunan at C5, medyo mabagal yung usad dahil nga ito na talaga yung sakit dito sa may C5 at Katipunan, lalo pag oras hour nagalabasan yung mga malaking truck. Ngayon nga mag-alas 11 ng umaga, napakabilis ng oras. So ito nga guys yung ating biyahe ngayon. So ito yung aking ibahagi sa inyo. Maraming salamat sa yung patuloy na pagsubaybay dito sa aking YouTube channel. So ito nga guys, at minsan nga wala akong biyahe, doon ako kay Delgado Mechanic, tumutulong tayo pagsayos sa sasakyan, at yung mga gustong paalis sa sasakyan, message nyo lang ako sa aking page or din sa aking YouTube channel at sa aking number 09151-444-520. Ayan, gumagawa nga si Delgado Mechanic ng aking brother na ito ng sakyan, kahit anong uri ng sakyan, yan, kayang gawin, at nandun din po kami nakalalay sa kanya. So ito nga guys, at samahan nyo sa bawat aking vlog. Ayan, so dito kami ngayon papasok sa may C5 tollgate. So pupalod sana kami ng RFID dito sa SLEX ETC card. So ngayon niload na yan ng ating busing. So ayun guys, at ako magpapaalam na, at marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. Dito nga tayo nag-update muna dito sa ating nadaanan dito sa may Balagtas. Ito nga guys, at ako mapapaalam muna, at hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo. Bye.